ang panawagan sa buong Iran na magdasal. Lumabas sa international news ang kakaibang kaganapan ngayon sa Islamic Republic. Balitang walang kinalaman sa giyera ng Iran laban sa kanluran o sa napipintong civil war sa bansa, at hindi rin dahil sa kanilang paggawa ng sandata nuklear. Mga Muslim pati mga Kristiyano ang makikitang sabay-sabay na nagdarasal dahil sa 6 na taon nang halos walang bumuhos na ulan. Ang tagtuyot ay kritikal. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nagpahayag ang Pangulo ng bansa na kung hindi pakikinggan ng Diyos ang kanilang dalangin at walang milagrong mangyayari, milyon ang mamamatay. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Matapos ang mga balita hinggil sa nuclear program ng Iran at mga pakikipaglaban nito sa Amerika, isa na namang malaking balita ang lumabas mula sa Islamic Republic. Balitang magbabago sa kanilang kasaysayan. Ayon sa Washington Post noong ika-24 ng Nobyembre 2025, natutuyo na ang mga gripo sa Iran dahil sa ilang dekada ng maling desisyon ng pamahalaan hinggil sa tubig. Pinahayag ng presidente doon na sobrang lala ng sitwasyon na kailangan ilipat ang kapital ng Tehran. Inihayag ni Pangulong Masoud Pezeshkian noong Huwebes ika-20 ng Nobyembre sa Iran International na kailangan ilipat ang kabisera ng Iran dahil wala na raw pagpipilian ng bansa. Dulot ng matinding pagkasira ng kapaligiran, imposibleng mapanatili pa ang syudad. 6 na sunod-sunod na taon ng napakadalang ng ulan. 19 na malalaking dam sa bansa ang halos tuyo na. Lahat ng tubig na naiipon ng Iran ay nilalamo ng kanilang sakahan. Pero dahil sa maling pagsusuri sa agrikultura, karamihan sa mga pananim ay hindi angkop sa kanilang klima. Nahihirapan ang mga magsasaka na umani. Dagdag pa rito, malaking bahagi ng tubig ay dumadaan sa mga luma at sira-sirang pipeline at nasasayang lang. Hindi lang mga lungsod ang nagdurusa. Sa Sistan at Balochistan, ang dating luntiang mga lawa gaya ng Hamun ay tuluyan ang naglalaho. Nagbabala ng mga opisyal sa bansa na kung hindi babawasan ng tao ang paggamit ng tubig, mauubos ang natitirang supply. Sinabi ng presidente na ang sitwasyon ng Tehran ay isang catastrophe. Bukod sa walang maiinom na tubig, lumulubog ang ilang bahagi ng lungsod hanggang 30 sentimetro kada taon. Hindi dahil sa baha, ngunit dahil sa tagtuyot. Isiniwalat nito ang ilan pang dahilan kung bakit nagkakaganito ang kanilang bansa. Isa dito ay ang mismanagement ng pamunuan. Sa madaling sabi, maraming hindi magandang desisyon ang nagawa ng mga politiko sa pwesto. Katulad ng pagtatayo ng mga istruktura sa lugar na humaharang sa dinadaluyan ng tubig, pagsasawalang bahala sa mga lumang irigasyon, pag-aproba ng gobyerno sa labis na pagkuha ng groundwater. Siyempre, nandiyan na rin ang mga korupsyon. Mukhang lubusang pinagtuunan ng pansin ang nuclear programs ng bansa at iba pang politikal na adhikain, imbis na ang pag-aaruga sa kinakailangan ng mamamayan ang atupagin. Makaraan ang ilang dekada ng programa upang makagawa ng bomba nuklear. Malaking gastos ang naiukol dito ng Republika. Ipinahayag sa Carnegie Endowment na gumastos ng higit pa sa $100 bilyong ang Iran para sa kanilang nuclear program. Halos umabot sa 6 na trilyong piso ang halaga. Yung isang nuclear reactor nila na ilang taon nang ginagawa ay nagkakahalaga ng $11 bilyong, ang pinakamagastos na nuclear reactor sa buong mundo.
Inilabas ni Pangulong Pezeshkian ang kanyang saloobin na ang matinding kakulangan sa tubig sa kanyang bansa ay nag-iwan sa pamahalaan ng walang ibang opsyon, kundi lumipat sa ibang lokasyon. Subalit, hindi ito basta-basta. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ng planong ilipat ang kabisera sa Makran Coast na nasa ibaba ng bansa sa tabi lang ng Gulf of Oman. Sinabi ng mga opisyal na ang paglilipat ay makakatulong upang mabawasan ang siksikan sa Tehran at masagot ang matinding pangangailangan sa tubig. Tinignan na din ng administrasyon ng ibang lugar na pwedeng paglipatan, katulad ng probinsya ng Emnan sa bandang itaas malapit sa Caspian Sea, ang industrial area ng Qom at ang Isfahan. Sinabi sa Middle East Eye na nagpahayag na ang presidente ng Iran na ililipat na ang kapital dahil sa ecological concern o pangangamba sa kalikasan, at ang napili nga ay ang Makran. Sinabi ng mga eksperto na ang tagtuyot ay dahil sa mismanagement sa kanilang patubigan na hindi na kayang mabigyan ng tubig ang buong syudad. Bagamat seryoso ang planong paglilipat, wala itong malinaw na timeline. Ibig sabihin, hindi pa sigurado kung kailan magsisimula, gaano katagal, o saan sa Makran ililipat ang bagong kapital. Hindi ito kasing dali ng paglipat ng bahay kung saan ibabiyahe lamang ang mga ari-arian, lula ng truck. Inaabot ng maraming dekada upang maging ganap na syudad ang isang lugar. Sa Iran, kailangan nila itong gawin sa loob ng ilang buwan. Isa sa maraming higanting hadlang upang matupad ang plano na lumipat ay ang nakalululang gastos. Tinatayang aabot sa $100 billion ang kakailanganing pondo. Yan ay kung everything goes to plan. Gagastos sila para sa pagpapagawa ng mga bagong power supply, mga bagong irigasyon para sa tubig, mga pabahay sa pamilya ng government employees, mga paaralan para sa kanilang mga anak, munisipyo para sa kapulisan, mga ospital at marami pang iba. Dahil sa mga sanctions mula sa kanluran, kulang-kulang ang teknolohiya sa bansa at mga spare parts na panggawa ng mga makabagong infrastruktura. Ang paglipat ng isang syudad ay napakalaking suliranin. Pinaniniwalaan itong isang suntok sa hangin. Isa pa sa mga higanting balakid sa paglilipat ng Tehran ay ang logistics. Magiging isa itong bangungot para sa lilipat. Mantakin mo ang layo ng Makran sa Tehran. Maglalakbay sila ng mga 1,800 kilometers, kasing haba ng buong Pilipinas mula tuktok ng Luzon hanggang sa pinakaibaba ng Mindanao. Walang tren na biyahe doon, walang maayos na kalsada at may shortage ng mga sasakyan. Kung meron mang mga transportasyon, bibiyahe ito halos sa disyerto. Ilang libo ang nagtatrabaho sa pamahalaan, tapos sa mga pamilya pa na nakatira sa syudad. Sigurado magpapaiwan ng marami o lilipat na lang sa malapit na probinsya. Ano't ano pa man, wawasak ito sa kanilang kinabukasan. At ang pinakakinababahala ay ang pag-alsa ng bayan. Ilang beses nang nagprotesta ang mamamayan laban sa pang-aabuso ng Islamic State. Kaya ang paglilipat ay siguradong magdudulot ng matinding labanan sa pagitan ng kasalukuyang administrasyon at ng mga oposisyon. Sa madaling sabi, magiging mitya ito ng isang magulong civil war. Walang duda na magsisilabasan ng mga paksyon na gustong mamuno, mga rebeldeng sumusuporta sa iba't ibang sekta, mga foreign actors mula sa gitnang silangan at syempre mula sa kanluran. Bukod dyan, habang naglilipat ay vulnerable sila sa mga airstrike o anumang pag-atake militar. Kaya ang panawagan ng Pangulo sa buong bansa ay isa lamang: sa mga Kristiyano, sa mga Muslim, ay magdasal. Inulat muli sa Iran International noong 13 ng Nobyembre na yung mga matataas na pinuno ng relihiyon sa Iran
ay nananawagan sa taong bayan na magdasal dahil sa lumulubhang tagtuyot. Binalita din na naglunsad sila ng rain prayer ceremony na pinangunahan ni Ayatollah Morteza Morvarid, miyembro ng Supreme Council ng Khorasan Seminary na nasa Educational Training Complex sa Hazrat Mahdi ng Mashhad. Ganon din naman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa siyudad ng Qom, nananawagan ng Grand Ayatollah na si Abdullah Javadi Amol na maglunsad ng Salat al-Istisqa, isang pagdarasal para magkaroon ng tubig. At sa kapital ng bansa, gaganapin ang pagdarasal araw ng Biyernes alas 3 ng hapon sa dambana ng Imam Zadeh Saleh sa Hilagang Tehran. Ibinalita din ito sa Reuters na ang mga taga-Tehran ay nagdadasal para umulan dahil sa matinding tagtuyot. Ayon sa ulat, ang mga opisyal na ang nagsasabi na malapit nang maging uninhabitable ang Tehran o malapit nang hindi matiran. Matutulad ito sa mga sinaunang inabandonang syudad sa disyerto ng gitnang silangan. 10 milyong kataong nakatira sa kapital, kasama yung iba pang nasa ibang bahagi ng bansa, ang ngayon nagdarasal para bumuhos ang ulan. Maririnig sa mga moske, sa mga public parks at sa mga bahay-bahay ang panalangin ng taong bayan. Bata at matanda sa bansa ay nananalangin na madinig ni Allah ang sigaw ng mamamayang na biktima ng kanilang sistema. Anong aral ang mapupulot dito? Ang panawagan na magdasal ang buong Iran upang matigil ang tagtuyot ay pangitain na hindi maayos ang pamamalakad ng mga politiko. Umabot na sa puntong ubos na ang maiinom na tubig at wala nang pagpipilian ng bansa bago pagtuunan ng pansin ang hinain ng mamamayan. Hindi lamang mga Muslim, pati mga Kristiyano ang makikitang sabay-sabay na nagdarasal sa buong bansa. Maaaring madinig ang kanilang sigaw o baka huli na ang lahat. Hindi ba at ang sabi, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.